Good morning po sa inyong lahat and happy Lord's Day. Ang parable na na-assign sa akin ay ang the parable of the unforgiving servant. So para po maituon yung ating atensyon sa ating pag-aaral, ay samahan niyo muli ako sa pagbabasa ng ating text, Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na siyang dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa salita mo na meron kami ngayon at aming pag-aaralan. Nawa Panginoon, ang inyong pong katotohanan ay mai-communicate ng maayos, tama at ang may pagmamahal. Ganoon din Panginoon, ang bawat makikinig ng mensaheng ito ay tunay na makinabang at ganoon din o Diyos ay mai-apply sa kanilang mga buhay. Salamat Panginoon at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ating titingnan ng verse 21, si Peter ay nagtanong kay Jesus, Panginoon, hanggang ilang beses ko po ba patatawarin ang isang kapatid na nagkasala sa akin? Hanggang 7 beses po ba? Nagtanong siya kung ilang beses niya dapat patawarin ang kanyang kapatid kapag ito ay nagkasala sa kanya. Well, itong tanong ni Peter ay hindi basta isang random question lang, kundi mayroon itong dahilan bakit ito tinanong ni Peter. At kung ating titingnan ng chapter na ito, sa verses 15 hanggang 19, ay nagturo si Jesus kung ano ang gagawin ng isang tagasunod ni Kristo kapag ang kanyang kapatid ay nagkasala laban sa kanya. Kung ito ay ating babalikan, ang unang hakbang ay ang paglapit sa kapatid mong nagkasala sa iyo at sabihin ang kanyang pagkakamali. Pag hindi siya nakinig, ang pangalawang hakbang ay magsama ka ng isa o dalawa sa pagkausap mo ulit sa kanya upang mayroon kayong witness. At kapag hindi pa din siya nakinig, ang ikatlong hakbang ay sabihin na ito sa simbahan at ituring siyang parang hentil o isang tax collector. For us, as we want our church to be pure as it can be, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagsusumikap na ipangaral ang buong counsel of God. May pangangaral ng ebanghelyo at ng kabanalan. Ganoon din naman ang malaking pagpapahalaga natin sa pag-practice ng mga ordinansang iniwan sa atin ni Jesus.
ang baptism at Lord's Supper. At syempre, ang panghuli, ang pagpapatupad natin ng disiplina sa loob ng ating simbahan, mapaformative man o ito o punitive. At yung verses 15 to 19 ay kadalasang kinakabit natin pag ang usapin ay ang church discipline. Kaya naman from that perspective of Peter and of the church, ang talinhagang ito ay tatanawin natin hindi lang pang individual, hindi lang pang simbahan, kundi parehas. As we look again sa pangyayaring ito, si Peter ay nagtanong kay Jesus dahil may nabuo sa kanyang tanong mula sa itinuro sa kanila sa verses 15 to 19. Ang katuluan na ano ang gagawin kapag ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo. After knowing that teaching, si Peter ay nag-follow up ng tanong, hanggang ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid? And Jesus answered that by using a figure and a parable. 77 times at sinundan ito ni Jesus ng the parable of the unforgiving servant. Kaya naman para sa ating mensahe na nakita sa pag-aaral ng talinhagang ito, ang mga Kristiyanong namumuhay sa ilalim ng pamamahala ni Kristo ay tinatawagan upang patuloy na patawarin ang kanilang mga kapatid na kapwa mga nagkasala ng may pag-alala sa kapatawarang minsan na rin ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa ilalim ng pamamahala ni Kristo ay tinatawagan upang patuloy na patawarin ang kanilang mga kapatid na kapwa mga nagkasala ng may pag-alala sa kapatawarang minsan na rin ibinigay sa kanila ng Diyos. Christians who live under the rule of Christ are called to continually forgive their brothers who also sin, as they remember the great forgiveness they themselves has once received from God. Pero bilang pag-alaala, bilang reminder, ang usapin ng forgiveness ay malawak. Ang pag-uusapan lang natin dito ay within the range lang ng ating text. At para sa ating point number 1, ang mapagpatawad sa nagkasala. Ang mapagpatawad sa nagkasala. Again, si Peter ay nagtanong kay Jesus, Panginoon, hanggang ilang beses ko po ba patatawarin ang isang kapatid na nagkasala sa akin? Hanggang 7 beses po ba? At si Jesus ay sumagot, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Kasunod nito ang pagsabi ni Jesus ng talinhagang the unforgiving servant para mas ma-elaborate pa ang kanyang sagot. Well, sa ating pagbabasa kanina ng talinhaga, ay nakita natin kung ano yung nangyari. At dahil sa talinhagang ito, may isang hari na maniningil na ng utang ng kanyang mga lingkod. At sa kanyang paniningil, natuklasan niya na may isa siyang lingkod na mayroong utang sa kanya ng 10,000 talento. Dahil walang maibayad yung kanyang lingkod, iniutos niya na ibenta ng lingkod ang kanyang sarili, pamilya, at kanilang mga ari-arian para ito ay makabayad sa pagkakautang nito sa kanya. Subalit ang lingkod na ito ay lumuhod at nagmakaawa. Kaya naman dahil sa awa, ito ay kanyang pinakawalan at pinatawad sa mga utang nito sa kanya. As for my observation, kung ating mapapansin, ang istoryang ito ay may aspeto ng exaggeration. Well, it is obvious and expected dahil hindi naman ito literal o actual na nangyari sa totoong buhay. Ito ay isang talinhaga, gumagamit lamang ng earthly figures to explain the message of Jesus Christ. Pero ano yung makikita natin dito? Una is yung hari, na later on ay tinawag din na master, kung saan ang kanyang mga lingkod ay may utang sa kanya. Pinapakita lamang nito na di lang siya obviously mayaman na hari, siya rin ay mabuting hari kung saan siya ay nagpapahiram ng mga talento sa kanyang mga lingkod. Pangalawang bagay na aking napansin is yung lingkod na may utang ng 10,000 talento.
Dito natin makikita yung pag-exaggerate ni Jesus sa kwento. Dahil ang utang ng lingkod na 10,000 talento ay napakalaki at imposibleng mabayaran ng isang lingkod lamang. Ang utang ng lingkod ay 10,000 talents. Well, kung ating tatansyahin kung magkano ito, ang 1 talent lang ay equivalent ng 6,000 denarii. At ang 1 denarii ay equivalent ng isang araw na sweldo ng isang manggagawa noon. Kaya kung ang 1 talent ay equivalent ng 6,000 denarii, ang 6,000 denarii naman ay equivalent ng 20 years na sweldo ng isang manggagawa. Pero ang utang ng lingkod na ito ay hindi lang isang talento, hindi lang 1 talent, kundi 10,000 talents. 10,000 talents na ang equivalent naman ay 200,000 years na sweldo ng isang manggagawa. Bakit nasabi nating exaggeration? Dahil ang magpautang at magkautang ng ganito kalaking halaga ay talaga namang imposible at nakakalula. Pambihira kahit magtrabaho pa siya ng 24/7, kahit mabuhay siya ng 1,000 beses na may tig-100 sa kanyang buhay, hindi pa din niya mababayaran yung utang niya sa kanyang hari. At ang pangatlong bagay na makikita natin sa verses na ito ay ang pagpapatawad ng hari sa kanyang lingkod na nagkautang sa kanya ng 10,000 talento. Again, another type of exaggeration ito sa kwento. Dahil walang sino mang tao ang may ganitong kakayahan na magpautang at di na pababayaran ang ganito kalaking halaga. Ang may-ari nga ng nagpapatakbo ng ating kuryente ay napapatanong sino ang magbabayad kung babawasan ng isa ang sandamakmak na mga fee na meron sa ating electric bill. How much more pa kaya ang isang hari sa toong buhay na nakasalalay sa kanyang katanyagan ang kanyang kayamanan. Kaya naman ang hari sa talinghagang ito ay sadya namang kakaiba. We can say that he is one of a kind king na nabuhay sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Matinding pagpapatawa ng ginawa niya sa kanyang lingkod. And for us to relate sa talinghagang ito, and for us to understand why Jesus used this kind of parable with some aspects of exaggeration, is to point us to the truth and make us realize na ang ganitong eksena sa talinghaga ay minsan na ding nangyari sa ating buhay, sa pagitan natin at ng Diyos, sa pagitan natin ng mga pinatawad at sa Diyos na mapagpatawad. Ang hari sa talinghaga ay mabuti sa kanyang pagpapautang. Ang Diyos na toong buhay ay mabuti sa pagpapahiram sa atin ng buhay. Ang lingkod na nagkautang ay walang kakayahang bayaran ang kanyang utang sa hari. At tayong mga tao naman ay walang kakayahang mabayaran ang ating mga pagkakasala sa Diyos. Ang term na debt o utang ay ang ginamit ni Jesus to point out na tayong mga tao ay nagkasala sa Diyos. In theology, the Bible describes sin primarily as an unpayable moral debt. Because God is our creator, He has the right to set moral rules. When we disobey Him, we fail to meet our moral duty and fall infinitely into spiritual debt. Sa madaling salita, tayo ay nagkasala sa Diyos in the sense na hindi tayo umabot sa pamantayang moral na Kanyang itinatag. Ang ating pagsuway ay hindi pagsunod sa Diyos, at ang ating pagsuway at hindi pagsunod sa Diyos ay ang ating pagkakasala sa Kanya. Bilang Kanyang mga nilikha, may dapat tayong gawin, may dapat tayong sundin. At pag hindi natin ito ginagawa, ito ay pagkakasala sa Diyos na inalalarawan ng Biblia bilang utang, sin as a debt. And the first question is, may utang ka ba sa Diyos? Well, kung ating iisipin yung tanong na yan,
Isang maling tanong ito dahil lahat tayo ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kung ating kumpara ang ating sarili sa Biblia, paniguradong tayo ay mahatulang guilty sa pagkakasala sa Diyos. Mula sa 10 utos at sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip, tagilid na tayo. At yan din yung sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Marahil maisip natin yung pangalawang question. Gaano na lang kalaki ang utang mo sa Diyos? Gaano na lang kalaki ang utang mo sa Diyos? Again, isa muling maling tanong dahil you cannot work your way up to salvation. Hindi mo mababayaran, ni mababawasan ang utang mo sa Diyos sa pamamagitan lamang ng ilang mabubuting gawa. Dahil ang hinihingi ng Diyos ay ang perpektong katwiran, perpektong kabanalan, perpektong pagsunod. Kung gaano ka-imposible mabayaran ng lingkod ang utang niya sa hari, ganun din ka-imposibleng mabayaran mo ang iyong mga pagkakasala sa Diyos. Your lifetime of good works are not enough to save you. And the right question is this: nabayaran na ba ang iyong utang sa Diyos? Marahil napapaisip ka kung ako ay nagkasala sa Diyos at kung ako ay walang kakayahang bayaran ang aking pagkakasala, ano ngayon ang aking gagawin? Ano na lang ba ang aking pag-asa? Kung ating babalikan yung talinhaga, sabi sa verse 26 and 27, nagmamakaawang nagpatira pa ang aliping iyon sa hari. At ang sabi niya, bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Siya ay nagmakaawa sa hari at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon para magbayad. Dahil sa habag ng hari, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Dito makikita natin na nakiusap ang lingkod sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ang bigyan pa siya ng panahon para magbayad ng imposibleng utang. Pero sinagot siya ng hari sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pinalampas ang kanyang utang at siya ay pinalaya. Kitang-kita sa eksenang ito kung gaano katiwala sa sarili niya ang lingkod na ito at kung gaano katalino at kabuti ang hari. Despite of the dependency ng lingkod na ito sa kanyang sarili, alam ng hari na wala itong kakayahan. Kaya naman sa habag ng hari, ito ay kanyang pinatawad. In some sense, ito ay ang realidad din sa ating buhay. Tayong mga tao ay commonly umaasa sa ating mga sarili para sa ating ikaliligtas. Pero ang Diyos Ama na mahabagin ay ang siyang nakakaalam na wala tayong kakayahan. Kaya naman ito ang kanyang ginawa. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 5, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nakita natin dito ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nang dahil kay Kristo, tayo ay ibinilang na matuwid. Nang dahil kay Kristo, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Nang dahil kay Kristo, tayo ay napawalang sala. Nang dahil kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Nang dahil kay Kristo na isaayos ang ating relasyon sa Diyos at tinatawag na ngayong kanyang mga anak. Kaya naman ikaw na nakakaalam na ngayon ng katotohanan, nakakaalam na ikaw ay nagkasala at walang kakayahang umabot sa pamantayan ng Diyos. Wala kang ibang pag-asa kundi si Kristo. Manampalataya ka sa Kanya na siya ang Diyos Anak na nagkatawang tao dito sa mundo.
namuhay, namatay at muling nabuhay para sa kanyang Ama at para sa ating kaligtasan. Pagkatiwalaan mo ang kanyang sakripisyong ginawa sa krus, na ito ay sapat na para mabayaran ang iyong kasalanan. Si Jesus ang sapat na halaga para mabayaran ang iyong imposibleng utang sa Diyos. At para naman sa mga mananampalataya na ito ay isang pag-alala na tayo rin ay minsang pinatawad ng Diyos sa ating utang na hindi natin kayang bayaran. Ang pag-alala nito ay ang paghanda sa atin para sa ikalawang punto. Point number 2 ay ang pinatawad sa kapwa nagkasala. Ang pinatawad sa kapwa nagkasala. Balikan natin yung verse 28 to 29. Ngunit ang alipin ding yon sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Dito ay makikita natin na ang lingkod na pinatawad ng hari ay muling nakabalik sa kanyang normal na pamumuhay. Pero nung makita niya ang kapwa niya lingkod na may utang sa kanya na 100 denaryo, ito ay marahas niyang siningil at ipinabilanggo dahil ito ay hindi makabayad kahit na ito ay nagmakaawa na sa kanya, gaya ng pagmamakaawa niya sa hari. Kung gaano kaawain ang hari sa lingkod na ito, na may utang na 10,000 talento, siya din naman kalupit ng lingkod na ito sa kapwa niya lingkod na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Kung ating ipagkukumpara ang laki ng utang niya sa utang ng kapwa niya lingkod, ito ay talaga namang sobrang layo. Ang utang niya sa hari ay 10,000 talents, na ang equivalent ay 200,000 years na sweldo. Samantalang ang utang naman ng kapwa niya lingkod sa kanya ay 100 denarii, na ang equivalent ay 4 months na sweldo ng isang lingkod. Siya ay pinatawad ng hari sa utang niyang imposible niyang mabayaran, samantalang hindi niya pinatawad ang kapwa niya nagkautang na posible naman siyang mabayaran. Siya ay pinalaya at pinalampas sa kanyang utang, samantalang ang kapwa niya lingkod ay kanyang hinaras at pinakulong. Marahil may isip natin, ang sama naman ng ugali ng lingkod na ito. Siya nga pinatawad sa laki ng kanyang utang, pero siya ayaw magpatawad ng utang ng kapwa niya lingkod. Dapat pinatawad na lang niya. Well, even though it is true, we shall need to take a pause. Ang 100 denari ay mukhang maliit sa kwentong ito. Pero ang halaga nito ay 4 na buwang sweldo. Kung ating iisipin ang ganitong halaga ay hindi biro para sa isang lingkod na bumubuhay ng isang pamilya. Paano kung ikaw ang nalagay sa sitwasyon ng lingkod na ito, knowing na mayroon ka ring pamilyang sinusuportahan? Papalampasin mo din ba kaya ito? Kung manlibre nga kung minsan, mahirapan pa tayo. Paano pa kaya ang magpalampas ng utang na 4 na buwang sweldo ang halaga? As we go back to the point ng talinghagang ito, ang tema ay hindi about sa pera, kundi sa pagpapatawad. Pinapakita lamang nito ang reality na posibleng mangyari ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Marahil masabi natin na madali mo lang naman siyang mapapatawad dahil kapatid mo naman siya.
Pero kung ating iisipin, yun na nga yung problema. Kung sino pa yung kapatid ko, siya pa yung gumawa sa akin ng masama. Mas okay sana kung ang nagkasala sa akin ay hindi ko naman talaga kilala. Hindi ko naman na siya makikita at makakasama. Madali ko na lang iyong malilimutan. Pero ang sakit lang dahil kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung pumili na gawan ako ng masama. Yung taong nakakasama ko, pinagkatiwalaan ko, at minahal ko. Yan ang reality na mayroon tayo dito sa mundo. May mga pagkakataon na ang lingkod ng Diyos ay nagawan ng masama ang kapwa niya lingkod. Andyan yung abuse, backbiting, bullying, betrayal, gossiping, division, theft, violence, at marami pang iba. It only reveals the fact na kahit tayo ay mga Kristiyano na, tayo pa din ay nagkakasala sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman kahit sabihin natin na ang pagpapatawad ay ebidensya ng tunay na pinatawad ng Diyos, even though it is true, we can't deny the fact na tayo mga Kristiyano na hindi naman fully sanctified ay dumadating din sa pagkakataon na nahihirapan ding magpatawad. Yan ang gusto kong iparating sa inyo sa puntong ito. That your pain is not being neglected. We see you and we understand where you are coming from. Pero di lang dito nagtatapos ang kalinhaga at mensahe ni Kristo para sa ating mga mananampalataya. Bilang pagpapatuloy, sinabi niya sa verse 31, nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa o yung jailers hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang mga utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Dito ay makikita natin na ang kanyang hindi pagpapatawad ay napansin ng kapwa niya lingkod at sinumbong siya ng mga ito sa hari. Kinumpronta naman siya ng hari at sa galit nito ay pinatapon siya sa kulungan hanggang sa ito ay makapagbayad na ng kanyang 10,000 talento na utang. At sa huli, sinabi ni Jesus na ganun din ang gagawin ng Ama na nasa langit sa atin kapag hindi natin pinatawad ang ating kapatid sa ating mga puso. Sa mga eksenang ito, may ilang bagay tayong mapapansin. Una is yung pagkakita ng mga kapwa niya lingkod, ang hindi niya pagpapatawad at ang pagsumbong ng mga ito sa kanilang hari. Kung ating iisipin, karapatan naman ng lingkod na ito na hindi magpatawad ng kanyang kapwa lingkod dahil ang utang nito sa kanya ay hindi naman biro at ang utang nito ay sa kanya mismo. We may say na justice was served. Pero para sa kapwa niya lingkod na nakakita ng kanyang ginawa, pinapahiwatig na parang ito ay hindi tama, kaya sila ay nagsumbong sa hari. Pinapakita lamang ng eksenang ito na tayong mga kinaawaan at pinatawad is expected na maging merciful and forgiving sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Di lang sa eksenang ito makikita natin ang katotohanan ito, kundi miski sa buong Biblia. Sabi sa Mark chapter 11 verse 25, at kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo upang ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Amang nasa langit. Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa
at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Colossians chapter 3 verse 13, maging mapagparaya kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Ilan lamang ito sa mga verses kung saan makikita natin na tayo ay explicitly inuutusan na magpatawad ng ating kapatid na nagkasala sa atin. In that sense, masasabi natin na tayong mga Kristiyano ay expected to be merciful and forgiving dahil sa kung ano din ang ginawa ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Pero kung tayo ay kukuha ng opinyon mula sa standard ng mundong ito, talaga namang ito ay kakaiba sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Narito ang ilan sa aking mga nakuha. Ito ay sabi ng isang medical practitioner sa social media na nagpo-post din about life's principle. Quote, "You don't need to forgive them to move on. Here's why. Forgiveness is not healing if it is just you pretending it didn't happen. Real healing doesn't demand that you minimize your scars to make others comfortable. You're allowed to remember what broke you and still choose peace without pretending it didn't happen. That's why the word unforgivable exists. Some things can't be erased, some damage can't be undone, and that's not your fault. Not forgiving doesn't mean you're bitter. It means you've learned what you will never tolerate again. You can move on without offering grace to the person who never earned it. Sometimes the real healing is in protecting yourself, not redeeming them. Healing is personal. You don't owe forgiveness to anyone who slept peacefully while you cried yourself to sleep. You can move forward without pretending it didn't hurt." End quote. Well, kung ating titingnan, some of it is true. Pero ang pinaka-point niya ay talaga namang salungat sa mismong sinasabi ng Biblia. Pero as we look sa ating paligid sa social media, yung ganitong prinsipyo is yung pinaka-acceptable. Maaaring maitanong natin, paano pag ang kapatid ko ang nagkasala sa akin ng ganito? You are telling me na huwag ko siyang patawarin? Sino ba ako para ipagkait sa kapatid ko na tunay na humihingi ng kapatawaran kung ang Diyos mismo ay pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan? Ang sumunod naman ay nahalimbawa ay nakuha ko sa 3 magkakaibigan kung saan sa bawat content nila, lagi nilang sinasabi yung phrase na have some pride, dignity, and self-respect. Yan yung laging end quote nila sa every content nila. Have some pride, dignity, and self-respect. Ilan lamang ito sa mga halimbawa na nagpapakita na ang mundong ito is full of itself. Huwag tayong padaya. Ang standard ng ating paniniwala at pamumuhay ay ang Biblia. Hindi ang kung anong naririnig at napapanood natin sa ating mga social media. We are called to love God and to love our neighbor and not to love yourself. Tayo ay lingkod ng Diyos at hindi ng ating mga sarili. At bilang pagpapatuloy, ang ikalawang bagay na mapapansin natin dito ay ang pagkumpronta ng hari sa kanyang lingkod na hindi nagpatawad. Verse 32, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" Sa madaling salita, kinumpronta siya ng hari. Bakit hindi siya nahabag sa kapwa niya lingkod kung ito naman ay nakiusap sa kanya gaya ng pakiusap ng lingkod na ito sa hari noon? Bakit hindi ka nagpatawad?
kung ikaw naman ay aking pinatawad? Sa totoong buhay, labas ang hari kung hindi magpatawad ang lingkod na ito sa kapwa niya lingkod na may utang sa kanya. Pero bakit ganito ang nangyari sa kwento? Dahil nais iparating ng ating Panginoong Hesukristo na kung tayo'y mga kinaawaan at pinatawad, tayo rin ay dapat magbigay ng awa at kapatawaran sa ating mga kapatid na totoong humihingi ng tawad sa nagawa nilang kasalanan. Ang kapwa niya lingkod ay nakiusap sa kanya, gaya ng pakikiusap niya sa hari. Kung ang ating kapatid na nagkasala ay lumapit sa atin at humingi ng tawad, narapat lang na tayo ay magpatawad, gaya ng ginawa ng Diyos sa atin nung tayo ay lumapit sa Kanya. Yes, may nagawa siyang pagkakasala sa iyo. Ito ay masakit, mabigat, at mahirap kalimutan. Pero kung ating iisipin, ikaw din naman ay nagkasala sa Diyos, pero ikaw ay Kanyang pinatawad. Ngayon, ay patuloy ka pa din na nagkakasala sa Diyos, pero patuloy ka pa din niyang pinatatawad. Sino ba tayo para ipagkait ito sa ating mga kapatid kung ang mismong banal na Diyos ay nagpatawad? Siya ay Diyos na banal na nagpatawad. Paano pa kaya tayong mga taong nagkakasala pa din? It takes a lot of courage, humility, and faithfulness sa ating Panginoon para lumapit sa iyo ang kapatid mo, humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali at handang humarap sa possible consequences ng kanyang mga pagkakasala. Doon pa lang may dahilan ka na para magpatawad. Actually, there are people na alam nilang nakagawa sila ng masama sa kanilang kapwa and chose to do nothing about it. Instead na magbigay ng proper apology sa na-violate nilang tao, mas pipiliin na lamang nilang umasta na parang walang nangyari, maglaylo sa samahan na kanilang kinabibilangan, o kaya naman totally umalis na lang. Why? Because they don't have the guts to face the fact na may dinulog silang tao, na may sinira silang tiwala, na may sinaktan silang puso. Pero kung ang kapatid mo na nagkasala ay lumapit sa iyo, nagsisi sa kanyang pagkakamali, humingi ng tawad at handang harapin ang consequences ng kanyang nagawa, mapalad ka. Dahil hindi lahat ng tao na nagawa ng kasalanan ay nakakaranas ng hingan sila ng kapatawaran ng taong nagkasala sa kanila. May dahilan ka para maging grateful kahit papaano. At ito ay susi mo para tuluyan ka ng makalaya sa hindi magandang nararanasan mo. Hindi lang ito applicable pang individual, kundi ito rin ay applicable sa atin bilang isang iglesia. Narapat lang na tayo ay maging handa sa sino mang kapatid na tunay na humihingi ng kapatawaran. Yan ang layunin natin sa disiplina. Ang pagsisihan ng kanyang pagkakasala at muling isaayos ang kanyang relasyon sa Diyos at sa ating iglesia. I'm not saying na we should be unwise sa ating pagpapatawad. Siyempre, mayroon tayong mga pag-iingat kahit ito ay ating itinuturing na kapatid. I'm not saying na iban ang legal procedures kapag ang pagkakasala ay kasalanang pang-sibil. May prinsipyong sinasabi dyan ng Romans chapter 13. Dapat pa din tayong sumunod sa batas na mayroon ng bansa natin. I'm not saying na madaling magpatawad sa taong nasaktan ng sobra. We should pray and ask God to give us the ability to forgive them. What I'm saying is, to totally hinder someone from forgiveness is not the right response of a person who is still asking forgiveness to God from time to time. 77 times ang sabi ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay innumerable times. Dahil tayo din ay innumerable times na pinatatawad ng Diyos. And lastly, verse 34 to 35.
At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin ng bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Dito ay makikita natin na nagalit ang hari sa kanya. Kaya naman ang lingkod na kanyang unang pinatawad ay ipinakulong hanggang sa ito ay makabayad sa imposibleng utang na ito. Hati ang interpretasyon ng mga theologian kung ang lingkod na ito ay nire-represent ang believer o unbeliever. Kung ang kulungan na ito ay nire-represent ang eternal punishment o fatherly chastisement. Sabi ni John Calvin sa kanyang komentary sa Matthew 18, "The Lord threatens His own people with severe punishment if they do not forgive. This is fatherly chastisement, not the wrath of a judge condemning to eternal death." So, end quote, yan yung sabi ni John Calvin. Ito naman yung sabi ni R.C. Sproul. "The unforgiving servant was not a true believer. His failure to forgive demonstrated that he had never truly received the forgiveness of God." End quote. So para naman sa kanya is ito ay unbeliever. Kung ating titingnan ng text, walang direktang binanggit si Jesus kung ang lingkod ba ay nire-represent ang believer o unbeliever. Pero we can get the point. Ang tunay na pinatawad ng Diyos ay dapat magpatawad. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero ang hindi pagpapatawad ay maaaring magpakita na baka mamaya wala ka talagang kaligtasan. At kung ang pinatawad ay dumating sa pagkakataong ayaw niyang magpatawad o nahihirapan siyang magpatawad, dadaan siya sa pagdidisiplina ng Diyos. Parang isang kulungan na kung saan siya rin naman ang nahihirapan. We don't forgive to be forgiven. We forgive because we have been forgiven. Nawa ay mapatawad natin hindi lang sa salita, kundi sa ating mga puso ang mga kapatid natin na humihingi ng kapatawaran. At bilang pagtatapos, para sa mga hindi mananampalataya, nakita mo ngayon kung saan nanggaling ang dahilan ng Kristiyano sa pagpapatawad. Mayroon tayong Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung ngayon ay nakita mo ang pagkakasala mo sa kanyang harapan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa kanya para sa iyong kapatawaran. Magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo Jesus para sa iyong kaligtasan. Ang kanyang ginawang sakripisyo ay sapat na para ang iyong kasalanan ay mabayaran. Para naman sa mga taong nakagawa ng pagkakasala sa kanilang kapatid, kung ikaw naman ay nabibigatan sa iyong dinadala, oras na para lumapit ka sa iyong kapatid o sa iglesia para humingi ng kapatawaran. May nag-aantay sa iyong kapatawaran. Ang puso ng isang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagpapatawad. Ang pintuan ng iglesia ay laging bukas para sa taong tunay na nagsisisi sa kanyang pagkakasala. Masaya kaming makasama ka muli sa paglilingkod sa Diyos. At sa mga taong hihingan ng kapatawaran, tayo nawa ay patuloy na maging bukas palad sa pagpapatawad ng ating mga kapatid. Patuloy na alalahanin natin ang ginawang sakripisyo ni Kristo at ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sometimes it is hard. That's why we should pray to God for strength, for healing. It may not be instant, pero dapat hindi sarado ang puso para magpatawad. Anyone is not worthy of forgiveness. Dahil pare-parehas lang tayo paulit-ulit na nagkakasala.
But now, we are now worthy of forgiveness because of Christ. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa ilalim ng pamamahala ni Kristo ay tinatawagan upang patuloy na patawarin ang kanilang mga kapatid na kapwa mga nagkasala ng may pag-alala sa kapatawalang minsan na rin ibinigay sa kanila ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Let's pray. Aming Diyos na nagmamahal sa amin ng lubos at nagpatawad sa amin sa napakalaki naming utang. Salamat o Diyos sapagkat nakita mo yung aming kalalagayan at ikaw mismo ang kumilos para kami ay masagip sa aming masalimuot at siguradong kapahamakan. Salamat Panginoon sa kaligtasang ito at nawa ay patuloy naming masaliwa sa aming isipan ang ginawa mong pagliligtas sa amin. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na kung saan nahihirapan kami magpatawad. Nawa Panginoon ay patuloy na bigyan niyo kami ng puso na mawala ang galit, mawala ang lungkot, mawala ang resentment sa kung sino man at magkaroon kami ng tunay na healing sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kaya Panginoon, ikaw nawa ang siyang kumilos sa bawat isa at nawa ang mensaheng ito ay patuloy na madala namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat Panginoon at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.